Good morning. Oh, thank you for coming to church today. And I hope that you are ready for the message that the Lord wants you and wants me to hear today. Open your Bible, mga kapatid, sa Matthew 16:21 at saka sa Romans 4:24 and 25. So ilagay nyo yung fingers nyo doon, Matthew 16:21 at saka Romans 4:24 to 25. The significance of the resurrection of Christ is the title of our message for today. Few of the significance. There's a lot of significance of the resurrection of Jesus Christ. Pero maghapon tayo dito kung anuin natin lahat. Kaya just few of them we're gonna look at today. And then, at the end, ano ang tugon at ano ang response natin sa sakripisyo ng Panginoon sa cross? Ano ang gagawin natin sa maikli nating buhay dito sa mundo? Ano ang gagawin natin para sa Kanya? So, I want everybody to open your hearts and mind para tayo ay matignan natin kung ano ang significance ng resurrection of Jesus Christ. Let me ask everybody to stand for the reverence of the reading of the Word of God. So, Matthew 16:21. Babasahin ko po at tayo ay susunod. Babasahin ko, Matthew 16:21, sabi, "From that time forth began Jesus to show into his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day." Romans 4:24 to 25. Babasahin ko sa English and then babasahin ko sa Tagalog. Sabi dito sa English, "But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification." Sa Tagalog, sabi, "Kundi para rin sa atin, tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Hesus dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo'y maituring na matuwid. Let's pray. Father in heaven, Lord, 2,000 years ago, you died on the cross for us. You willingly gave yourself to pay for our sins. Panginoon, salamat sa ginawa mo, na binayaran mo ang aming mga kasalanan. Salamat din, Panginoon, na iniligtas mo kami at hinayaan mong marinig namin ang iyong gospel. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo na hanggang ngayon patuloy na iyong gospel ay napopropagate all over the world. Father, please help us, remind us, give us the strength to continue that mission, that we will execute the great commission that you give us. Panginoon, kung meron man dito sa gitna namin na hindi ka pa nila Diyos at hindi pa sila ligtas, Panginoon, buksan mo ang kanilang isip
Buksan mo ang kanilang puso na maunawaan nila na ikaw ay binayaran na ang kasalanan nila. Binayaran mo na ang kasalanan nila. Lord, please bless us today. Speak to us today. In Jesus' name, amen. Please be seated. Itong Holy Week na ito is an annual holiday commemorated by meaning. Sa lingigong ito, maraming tao ang ginugunita nila ang pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo. Marami ang pupunta sa simbahan, magpapalaspas, sasali sa prosesyon, at ang mga iba, nagpipitinsya pa. Nung nagdadrive kami, 2 days ago, doon sa may Santissima Trinidad, papuntang Plaridel, napakaraming batches of people that are nagpipinitinsya sila. Meron pang nakita ko, matandang-matanda na. Payat na. Nakikita ko. Umiiyak yung puso ko. Nakikita ko yung isang tao na yun. Why is he doing that? Sabi ko sa aking sarili. Mga kapatid, we have the responsibility to witness to anybody that we have rubbed our shoulders with. Put that in mind. Na tayo ay mayroon tayong tungkulin na mag-witness sa kanila. Ginagawa nila yung kasi either ignorance or tradisyon or they think na ma-obtain nila yung kanilang kaligtasan doon sa ginagawa nila. Sana, kung tinignan nila yung salita ng Diyos nandito, yung salita ng Diyos sinasabi dito, na God is risen, resurrection, nabayaran na ang ating kasalanan. Hindi na tayo magbabayad, nabura na ang ating kasalanan. Past sins, present sins, and future sins, nabura na. I don't see them anymore. I don't remember them anymore, sabi ng Panginoon. Kaya dapat natin sabihin sa kanila na ang kanilang kasalanan, they cannot obtain it by doing penitensya. Tungkulin natin yon. Nakita natin ang mga ginagawa nila. Nakita nila siguro na ginagawa ng kanilang magulang at kanilang mga lolo't-lula. Nasaksihan din nila siguro ang mga turo at utos ng kanilang nakagisnang simbahan. Kaya ginagawa nila yun. Pero ito ang babala ng Apostol Pablo sa Galatians 4:9-11. Sabi niya, huwag na kayong babalik sa mga kaparaanang mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan yung mga ginagawa ng maraming tao dito sa mundo. Ito rin ang babala ng Panginoong Hesus sa Matthew 15:9. Sabi, ang bayang ito ay ginagalang ako, sabi ni Hesus, na ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sabi ng Panginoong Diyos, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinaka-aaral ang mga utos ng mga tao. Hindi utos ng Panginoon. Yun ang ginagawa nila. Sa
first two commandments, sabi, huwag gagawa ng mga imahe. Huwag gagawa ng mga ribulto. At huwag sasambahin ang mga ito. Napakaklaro kung binasa lang nila ang kasalita ng Diyos. Hindi nila binabasa ang salita ng Diyos. Kasuklam ang mga ito sa mata ng Diyos. God abhor these things. Idolatry. Worshipping idols. Sabi ng Panginoon, I hate that. Salamat sa Diyos, mga kapatid, nawala na tayo doon. Ang liit ng amen. Alam na natin ang totoo. Salamat sa Diyos. Tayo'y nalinawan na. Taga Ilocano kasi ako, mga kapatid. Kaya nagtatranslate pa yung Ilocano, Tagalog, kung minsan English. Nagugulo na yung aking computer. Salamat. At ngayon, mga kapatid, gunitain natin ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus more than 2,000 years ago. And I am not here to prove that Jesus' resurrection actually happened. No. When God said it happened, it happened. Amen? God said in His Word that He resurrected. That's it. That's it. We don't need to prove it anymore. He said it. We don't need to argue against the Word of God. We just need to believe. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Siya ay Diyos. God's Word is final and unchangeable. Sabi nila, hindi ako naniniwala. It doesn't change the truth. The truth is still truth. The Word of God is still true. Kahit hindi maniwala yung mga tao. If God said, that settles it. Psalm 119:89. 89. Psalm 119:89 said, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. It brought to rest, secured permanently. Today, we will review the significance of the resurrection of Jesus Christ. Ano ang significance? Number one, validation of Jesus' deity. Mga kapatid, Jesus is the Son of God. And Jesus is God. He is risen. The empty tomb proved that God risen, raised or rose from the dead. Maraming mga Diyos-Diyusan dito. Si Gautama Buddha, still in the grave. Si Muhammad, still in the grave. Mga Diyos-Diyusan o mga Diyos ng mga different religions, Iglesia ni Cristo, o Mormons, o Saksi ni Jehovah, yung mga Diyos na o whatever, is still in the grave. Pati si Kibuloy. Kung mamatay yan, he will stay in the grave. But God, Jesus Christ, proved that His deity is true. He is the Son of God and He is the Messiah. He
his claims. He said a lot of things about his death. He said a lot of things about his resurrection. He taught the disciples for 3 years, and everything he said is true. He validated. He's a sinless character. Pinatunayan at kinumpirma niya na siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Mababasa natin sa Romans 1:4. Romans 1:4 sabi na ipinahayag, it was proclaimed, ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Mga kapatid, Lord Jesus Christ is omnipotent God. Nothing is impossible with God. Nothing. Sabi ng mga doktor, hindi na daw ako makakalakad. 45 years of experience yung rehab doctor sa akin, sinabi, umiiyak na kami. Hindi ka na makakalakad. Marami na akong experience. But God, nothing impossible with God. Nothing impossible with God sa iyong mga problema, yung mga challenges na nangyayari sa buhay niyo. Ibigay niyo lang sa Panginoon. Lord, I don't know what to do. Lord, please help me. Mga kapatid, ang Diyos ay naghihintay lamang ng iyong dasal. Answer, yes, no, wait. Huwag muna. Panginoon, napakagwapo itong nakita ko. Gusto ko nang pakasalan. Ano ba yung requirement? Mayroon ba siya? Christian ba siya? No, X. Yes, check. Siya ba ay nagsuserve sa Panginoon? No, cross. Siya ba ay nag-serve sa Panginoon ng seryoso siya? Hindi. Wait. Hayaan mo muna dyan. May kapangyarihan ang ating Diyos. Omnipotent, powerful. Hindi siya katulad ng mga ibang mga sinabi ko kanina na sila ay nanumpa sa kanilang puntod. Jesus' resurrection is a supreme validation of His authority. Kapangyarihan. A supreme validation of His identity. Kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos. A supreme validation of His teaching, yung kanyang mga sinabi, ang kanyang mga itinuro ay totoo. Jesus' authority is divine, banal, na sumasaklaw ng kanyang mga turo, mga miracles na kanyang ginawa. He dominion over creation. Siya ang nag-create lahat ng nakikita natin dito sa mundo. Siya ang nag-create ng mga galaxies. Ang lalaki ng mga galaxies. Alam niyo ba yung speed of light? It takes millions of years to go across our galaxy. And there are millions and billions of galaxies. Each galaxies, there are billion stars in it. Ginawa ng Panginoon yun. He's powerful. Tapos ang earth
itong ating tinitirhan na lupa, nandoon siya sa orbit na habitable orbit. Kung 100 kilometers farther, namatay na tayo, na-frozen na tayo. Kung 50 miles closer to sun, natinapa na tayo. Patay na tayo. Pero inilagay ng Panginoon sa habitable orbit para tayo ay komportable. Tapos nilagyan niya ng asteroids belt. We're surrounded by asteroids belt. Yung mga bato na pupunta dito sa lupa, natatama sa bahay mo, mapupulbos doon sa asteroids belt. Ginawa yan ng Panginoon sa lupa natin para sa atin. Kasi mahal tayo. Pero, nung unang-unang tao nagkasala, naging makasalanan na natin lahat ang nature natin. We're all sinners now. And then, inilagay din ng Panginoon yung solusyon. Siya rin ang gumawa ng solusyon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamuhay, maging tao, at mamatay sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Only sinless man can appease God's wrath against sin. Siya lang ang makakabayad ng ating mga kasalanan. And that's the resurrection. That's the meaning of the resurrection. Jesus came and spake unto them, sabi sa Matthew 28:18, sabi, all power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng otoridad at kapangyarihan sa langit at lupa ay nabigay kay Jesucristo. Sa Acts 2:36, sabi, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus, whom ye crucified, both Lord and Christ. 2,000 years ago, walang microphone na ganito na malakas. Wala. Nung nandun sa hill, ano Tagalog ng hill? Ha? Burol? 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 Nandun sa taas, napakaraming tao. Sabi ni Pharaoh, ano ang gagawin ko dito sa inyo? God of your God, sabi sa mga Israelites. Alam niyo yung mga nandun sa malayong malayo? Crucify him. Crucify him. Patayin niyo. Crucify him. Sa cross. Crucify him. Saan natin nakikita yan, mga kapatid? Walang microphone noon. Ang layo nila. Ano ang gagawin ko kay Kristo Jesus? Crucify him. Mga kapatid, ang kasalanan ng tao
inilagay si Jesus Christ sa cross. Yun ang naglagay. Kasalanan ng tao. Kasalanan natin. Naiisip ba natin yun? Na namatay si Jesus sa kasalanan mo? Isipin natin noon. Dapat. Little A, justification of believers. Kanina, validation of Jesus' deity. Kung sino siya, siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Tapos dito naman, justification of believers. Mga kapatid, kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, tayo ay nasa kasalanan pa rin natin. Assured, sabi, justification of believers. Assured that the sacrifice for sins was accepted. Tinanggap ng Diyos Ama yung sakripisyo ni Kristo Jesus. Christ's death was sufficient to pay for sins, resulting the justification and reconciliation of the believers to God. Ang noong una, nandun sila sa Garden of Eden. Ang Panginoon at ang tao, every day, nandun sila. There's fellowship. And then sin happened. Hindi na pwedeng magkasama ang sinless God, holy God, with the sinful human. Hindi na pwede. Kaya, na-kick out ang tao from the Garden of Eden. Nagkaroon ng God's wrath against sin. Pero, pagkamatay ni Jesus, His resurrection is the appeasement for humanity and God to reconcile again. Mayroon na tayong paraan na tayo ay ma-reconcile with God. Sinless people, humanity, pero nabayaran na yung kanyang kasalanan, hindi na siya sinful, puting-puti na ang tingin ng Panginoon sa kanya, saka mayroon na tayong reconciliation. That's why God promises that when we return our borrowed life to Jesus, we will be with Him in heaven. Yun ang kanyang promise. Ano pa ang ganyang ginagawa? Ginagawa tayo ng ating titirhan. Amen? That's a good news, mga kapatid. Good news. Justification of the believers. Nabura na ang mga utang natin, mga kasalanan natin na nakarecord, hindi na, nabura na. Hindi na kailangang magpenitensya, hindi na kailangang magpanata o anuman ang uri ng ginagawa ng tao para ma-earn nila yung kanilang kasalanan. Hindi na kailangan yon. Romans 4:24-25, nabasa natin kanina. His resurrection validates, nagpapatunay that sins are paid in full. Mga kapatid, hindi installment. Hindi installment. Hindi kagaya ng installment natin sa mga motor, sa mga sasakyan, o sa bahay. Paid in full. Paid in full. Only a sinless person can be accepted as an appeasement for God's wrath against sin. And that's Jesus Christ. Only Jesus Christ
is that man. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man goes to the Father but by me, sabi niya. Sa Ephesians 2:8 and 9, sabi, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa Tagalog, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob. Can I ask everybody, kaloob? To say, kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. At hindi mula sa iyong sarili, hindi bunga ng iyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Jesus claimed that His blood is adequate. Jesus' victory over death ensures that Christian will be raised to eternal life. The resurrection of Jesus is the greatest evidence that the problem of sin, of humanity was solved. Na, ganito, if Christ was not raised, kung hindi nabuhay muli ang si Hesus Kristo, gospel preaching is vain. If Christ not be risen, then is our preaching vain and your faith is also vain. Makikita natin yan sa 1 Corinthians 15:14. Walang kabuluhan daw ang ating pangangaral. At walang katuturan ang ating pananampalataya kung hindi nabuhay na muli si Kristo Jesus. Pero nabuhay siya. Amen. Dapat nakangiti tayo ngayon. Amen. Hindi kagaya ko na nakangiti na ako pero tiger look pa rin yung aking itsura. Gospel preaching is in vain kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Sabi, mga bulaang propita ang kanilang puntod at may laman pa. Mga sinabi natin kanina. Pero ang Panginoon, He is risen. Si Kristo, Hesus lamang ang nabuhay muli sapagkat siya ay tunay na Diyos. Tapos isa pa, kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, our faith is in vain. Ilocano. Pananampalataya natin ay walang laman, it's empty. At wala ring kabuluhan. Kung hindi siya nabuhay muli, ang pananampalataya natin ay kasinungalingan. It's a lie. Nagpapanggap tayo, parang artista. Another one, the apostles were false witness kung hindi nabuhay muli si Jesus Christ. Pero nangako sila that God raised Jesus from the dead. Nakita nila. They claim to spend 40 days with them after the resurrection, eating with them and drinking with them. Kaya nga si Thomas, hindi ako maniwala kung hindi ko makita. Kaya hinayaan ng Panginoon na itusok niya yung kanyang fingers sa wounds ni Jesus Christ. Isa pa, we are still in our sins. Makasalanan pa tayo, hindi pa tayo ligtas kung hindi nabuhay ang Panginoon. Tapos, believers have perished at death. Kung namatay sila, wala na, they're gone. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon, they would have no atonement for the sin. Walang kapatawaran para sa mga kasalanan nila. Dying in their sins, there would be no hope. Miserably at mapanglaw na buhay ang kanilang nadanasan kung walang resurrection.
Kaya, klinaro ni Apostol Pablo na ang muling pagkamuhay ni Kristo Jesus ay siyang pundasyon ng ating pananampalataya. So mga kapatid, ano ang response natin sa sakripisyo ng Panginoong Hesus? Ano ngayon ang tugon natin, mga Kristiyano, sa sakripisyo ni Kristo Jesus sa cross? Do we respond to His ultimate sacrifice on the cross? Most of us are just doing the bare minimum. Where is the sacrifice in that? Pupunta ka dito, check mark, nag-attend na ako ng church. Member na ako ng church, check mark. Mga kapatid, kung member ka ng church, you accepted Jesus Christ as your Savior. Pero ang gusto ng Panginoon, make disciples. Ano ang definition ng disciples? Follower of Jesus Christ. Ano ang requirements ng follower? Doing all the statutes, the commandments, yung turo. Ganun ang disciples. Kung membro ka lang at hindi ka disipulo, dapat mag-a-advance ka doon sa disipulo. That's why there's training, there's discipleship, there's a lot of ministry in this church for you to listen and to grasp what God is telling you to be the disciples of Jesus Christ, not only members of this church. There's big difference of members and disciples. Disciples will do everything that God tells them to do without forcing them to do it, without encouraging them to do it. They will do it willingly. Yun ang disciples. Follower of Jesus Christ. Ganon dapat ang tugon natin to the ultimate sacrifice ng ginawa ng Panginoon sa cross sa atin. He bore our sins. Napakahirap yung ginawa ng Panginoon sa cross. Dapat tayo ang nandun. Tayo ang nahirapan. Tayo ang nag-bleed. Tayo ang napako, pero ginawa niya yun para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan. We need to put that in our mind all the time. Napakaikli ang buhay. Ano ang ginagawa natin sa Panginoon? We need to be like Paul, the Apostle Paul. He's committed. Sabi niya, none of these things move me. Mga kapatid, napakaraming problema, napakaraming challenges sa buhay. Pero dapat sabihin natin, none of those things move me. Kagaya ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, hinagupit, muntik nang namatay, ipriniso siya, talagang binato siya, na broken ang kanyang boat, palutang-lutang siya. Marami siyang pagsubok na naranasan. Subalit, sabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin. Hindi lang magawa, matapos ko lamang ang aking tungkulin na tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung ikaw ay gumagawa ng ministry, don't do it for the pastors. Don't do it for the people to see. Do it for God. Kahit walang nakakakita sa iyo,
naglilinis ka doon, nagluluto ka doon, nagdadala ka ng pagkain dito, ginagawa mo yung mga ministry na naka-assign sa iyo, walang nakakakita. Do it for the Lord because He sacrificed so much for us. Si Apostol Pablo, walang panganib, walang pagsubok na makakamove me. Sabi niya, ang malahalaga ay magawa ko lamang ang aking tungkulin na tinanggap ko mula sa Panginoon. Wala sa mga bagay na ito ang nakakaantig sa akin, sabi niya. Kinuha ko sa AI ito, nakakaantig. Ngayon ko lang narinig itong nakakaantig. Ilocano, ano ba itong nakakaantig? None of these things move me. Mga kapatid, pagsarahan ka sa mukha mo kung ikaw ay kumakatok at nagwi-witness ka dyan, mga kaibigan mo, nilisan ka na kasi ikaw ay Kristiyano na. Sabihin mo, itong mga ito, walang nakakaantig sa akin. I will continue to propagate the gospel. We need to plant the seed. We need to water the seed. Yun, dalawa na yun ang ating tungkulin. Ang Panginoon ang nagre-raise. Siya ang nagliligtas. These things, sabi niya, bakit nasabi yun ni Pablo? Dahil ba siya ay matapang? Dahil ba siya ay may mga sundalo na nagbaback up sa kanya? Dahil ba siya ay talagang marunong o talagang siya ay na hindi? Ang Panginoong Hesus, ang kanyang angkla, ang kanyang sandigan. Sabi niya, the Lord Jesus Christ is His anchor. Naka-anchor siya kay Jesus Christ. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Naka-anchor tayo. We're abiding with Jesus Christ. Kasi kung hindi tayo naka-anchor, hindi tayo naka-abide kay Jesus Christ, mawawala tayo. He focused on the mission. Ano yung mission? The Great Commission. Preach the gospel to all nations. Preach the gospel to your neighbor, to your friends, to your coworkers, to your family. That's our mission. 2 Timothy 2, 3, and 4. God chose us to be His soldiers. Kung ikaw ay Kristiyano na ngayon, ikaw ay sundalo ng Panginoon. Ang sundalo ay ever ready. Nung sundalo ako, sinabi sa amin, binigyan kami ng baril. Alam mo yung baril na yon? Kung matulog ka, kasama mo, nandun sa unan mo yung baril mo. Mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay sundalo ng Panginoon, ito ang iyong M16. Ito ang baril mo, ito ang depensa mo. You need to know the Word of God. You need to read the Word of God every day. Paano ka maging sundalo kung hindi mo alam gagawin mo? Nung unang-una kong pumunta sa US Army, first day, kinalbo na ako, wala na. Yung kagwapuan ko, wala na. Pero nung sinuot ko yung uniforme ng sundalo, napakagwapo ko naman pala. Pero yung first day na yon, mga kapatid, suot ko na yung uniforme. Am I an effective soldier for the US Army? No. Wala akong alam. Until all the training was done. Months and months and months and months until I retired.
The day I retired, I'm still learning. Mga kapatid, ang sundalo ng Panginoon, dapat alam mo ito. Dapat pupunta ka sa mga training. Dapat nakikinig ka sa salita ng Diyos. You need to be an effective soldier for God. One day, you face God by yourself. Ikaw lang. Dalawa kayo. Nahihiya ka ba? Napupunta doon sa room, kakausapin ka ng Panginoon? Nahihiya ka ba kasi sa Robinson ka palagi? Nandoon ka sa outing palagi? Facebook ka palagi? Pupunta ka doon? May hiya ka. Pero ngayon, nakikita ko ang mga edad nyo. You need to start now to be an active soldiers ng Panginoon. Amen? Active. Not reservist. Ang reservist one weekend a month lang yon. Two weeks a year. Yun ang reservist. Hindi tayo reservist. Hindi tayo reservist. Active tayo, mga kapatid. Sundalo tayo ng Panginoon. Being a Christian, to make a difference, we must remain committed to the cause of Jesus Christ and to His will for our lives. Paul was committed. Are we committed like Paul? Nagunitan natin ang mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Ganun na lang ba? Narinig natin, naniniwala ko, yeah. And then, nandun ka na naman sa Robinson. At daw ka na naman sa, ano ba yung mga mall dito? Oo, alam nila. Alam nila. Mga kapatid, it's not wrong to go to the malls. It's not wrong to go to outings. Pero dapat ang ating priority, may priority list tayo, mga kapatid. 1, 2, 3, 4. Ilagay mo sa isip mo, kahit na wala sa listahan, mayroon tayong priority list. Kung alin ang binavalue mo, kung alin ang what you spend your hours, your time, kung nandun, yun ang priority mo. Ang sundalo ng Panginoon, ang priority is to please God who have chosen him to be a soldier. Please God, pleasing God. Please God. Yung mga ginagawa ba natin pleasing to the Lord? Kalugod-lugod ba sa Panginoon yung mga ginagawa natin? Isipin natin, mga kapatid. Yes, mayroon tayong mga responsibilidad sa mga pamilya natin, sa asawa natin, sa pinagpaaral natin ng ating mga anak. Yes, we have responsibility to do these things and you need to do them to the best of your ability. Pero, huwag mong kakaligtaan ang iyong responsibility sa Panginoon. Alam mo si Mary at saka si Martha. Si Martha, napakaraming ginawa. Pero si Mary sat down at the feet of Jesus Christ to listen. Sabi ng Panginoong Hesus, Mary chose what's needful. What's needful? Ano ang needful, mga kapatid? Pag-isipan natin yun. Ano ang respond natin sa sakripisyo ng Panginoong Hesus? We need to commit our lives. We need to give our hearts
Alam mo, kung ibinigay mo na ang puso mo sa Panginoon, everything follows. Everything follows. Yun dapat ang ating respond sa sakripisyo ng Panginoon sa atin. He is risen. We are serving a risen God. Let's all stand and pray. Father in heaven, Lord, salamat Panginoon sa mensahe. Salamat sa oras na binigay mo sa amin na kami ay nagtipon-tipon. Salamat Panginoon sa resurrection na ginawa mo more than 2,000 years ago. It validates your deity. It validates our justification na ikaw, validates na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay Diyos. Panginoon, sa araw-araw naming, sa buhay naming araw-araw, show us the way, Panginoon. Kung hindi namin alam ang aming gagawin, show us the way. Lead us. Help us. Strengthen us. Give us strength, Panginoon, from you, because without you, we can do nothing. Panginoon, thank you for your resurrection. Thank you for everything that you've done, what you're going to do in the future for us. Lord, we love you and thank you. In the next few minutes, Pastor Kenneth will do an invitation. Kung ano man ang nasa puso mo, alam ng Diyos ang nasa puso mo, nakikita ka. Kung ikaw ay hindi pa ligtas, I pray, I encourage you today to accept Jesus Christ and trust Him to be your Savior and Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor. Patuloy po tayong manalangin. Ngayong pumagang ito, kung tayo po ay nandirito, alam natin ang kwento paanong si Kristo ay namatay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli. Alam na alam natin ang kwento. Pero ang makapagliligtas at makapagpapatawad at makapaghuhugas ng kasalanan at kabigatan ng kasalanang bitbit nating mga tao ay hindi yung pagkaalam ng kwento. Ngayong umagang ito, ang mensahe ng Ebanghelyo, yung alam nating kwento, yung narinig nating kwento, maging personal sa buhay natin. Tanggapin mo si Jesus, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kung meron man sa ating kalagitnaan ngayong pong umagang itong nagpunta kayo sa church, mabigat ang kalooban ninyo, mabigat ang buhay ninyo, marahil dahilan sa kasalanan, guilt sa nagawa natin in the past, at alam natin sa sarili natin na kung darating ang kamatayan, anumang oras sa buhay natin, takot tayong humarap sa kamatayan sapagkat alam natin sa impyerno pupunta ang ating kaluluwa dahilan sa mga kasalanang ating nagawa. Ang mensahe ng mabuting balita, yung kasalanang hindi natin kayang ayusin, yung guilt na hindi natin kayang alisin sa ating mga kalooban at puso, si Kristo ang umako sa kasalanan at tanging si Kristo lang ang makapagtatanggal ng guilt o ng bigat sa ating mga kalooban at mangyayari ito kung pahihintulutan mo siya na iligtas, pagaanin at bigyan ng kaayusan ng iyong kaluluwa at ng iyong buhay sa pamamagitan ng isang taus-pusong desisyon na huwag ka lang maniwala na totoo si Kristo, na Diyos si Kristo, kundi sampalatayanan mo ng buong puso mo na si Kristo ay namatay para sa iyo
Siya ay inilibing para sa iyong kasalanan at si Kristo ay nabuhay na maguli para sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Ngayong umagang ito, ang layunin ng Diyos para sa ating lahat ay ang magkaroon tayo ng isang personal na relasyon kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Kung ngayon pong umagang ito, tayo po ay nagsisik ng kapahingahan ng kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa, this is the day of your salvation. Tanggapin mo si Jesus, buksan mo ang puso mo, anyayahan mo siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Habang lahat ng uli na kayo ko't nakapikit, ngayon pong umagang ito, manalangin ka sa Diyos. Kung meron man po nagsasabi sa atin ngayong umagang ito, Pastor, pakisama po ninyo ako sa panalangin. Gusto ko pong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Masasabi ko pong ako ay relihiyoso, naniniwala ako sa Diyos, may takot ako sa Diyos, pero alam ko na ako po'y makasalanan at kung mamamatay ako anumang oras, alam ko po na ang aking kaluluwa pupunta ng impyerno, pero ayaw ko pong mangyari ito. Gusto ko pong maging makatotohanan sa buhay ko ang kwento ng pagkapako, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Gusto ko po siyang tanggapin bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Kung ito pong panalangin ninyo at ito po ang pinapangusap sa inyo ng Panginoon, if you are burdened ng mga kasalanan na nagawa natin, ngayong oras na ito, tanggapin mo ang kalayaang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Pakitaas lang po ninyo ang inyong kamay kung meron man sa ating kalagitnaan at ipapanalangin po namin kayo. Huwag po kayong mahiya. Kung meron man, meron po ba sa ating kalagitnaan? Meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Maraming salamat po. Meron po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Po kayong mahiya. Sa ating pong mga mananampalataya, kung meron man sa ating mga mananampalataya ngayon pong oras na ito na mabigat ang ating mga kalooban, mabigat ang buhay natin, totoo, Christian tayo, nanampalataya na tayo, pero ang buhay po natin ay mabigat dahilan sa marahil kasalanang nagawa natin nitong nakalipas na araw o nakalipas na mga panahon. Ngayon pong umagang ito, bakit hindi natin panghawakan yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo na nagsasabi sa atin na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na at tayo ay may matuwid na kalalagayan at katatayuan sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo na siyang umako ng kasalanan natin, nagbayad at nabuhay na maguli. Ngayong oras na ito, kung tayo ay mga mananampalataya, kayo kinausap ng Panginoon, tumadaan tayo sa spiritual na problema at bahagi ng buhay natin, malayo tayo sa Diyos, so meron tayong pinagdadaanan, nag-struggle tayo. Ngayong oras na ito, ba't hindi natin isettle sa harapan ng Panginoon once and for all sa pamagitan ng paghawak natin sa ginawa ni Kristo at Kanyang pangako, isang maayos na buhay, isang maayos na relasyon sa Kanya bilang ating Panginoon. The Lord is talking to you, mga mananampalataya, lapit lang po kayo sa harapan at manalangin tayo sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng kaligtasan, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat si Kristo ay hindi nanatiling patay, kundi nabuhay na maguli mula sa kamatayan. If the Lord is talking to you, talk to God. Pasalamatan natin ang Diyos, puspusin natin ang puso natin, ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagkilala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Come on, God bless you. Lapit lang po kayo. Kung meron man po sa ating kalagitnaan, marahil ang nangangailangan ng panalangin personal, meron kayong pinagdadaanan sa inyong buhay na nangangailangan po kayo ng may magpe-pray para sa inyo, hindi man nyo kailangang sabihin kung ano yung eksaktong pinagdadaanan ninyo, pero kailangan lang ninyong may mag-pray para sa inyo. Meron po tayong mga counselors who will pray for you. Kung meron man po na may kabigatan at kailangan nyong may mag-pray sa inyong personal, pakitaas mo lang ang kamay mo, merong lalapit sa iyong counselor at ipagpe-pray ka po niya. Po kayo mahiya. Meron po ba? Pakitaas nyo lang ang inyong kamay, may lalapit at magpe-pray sa inyong personal. Meron po ba? Meron pa po ba? Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin.
Ama naming Diyos, nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa biyaya ng kaligtasan. Salamat po, wala po kaming karapatang maligtas. Karapat dapat kami, Lord, ng kaparusahan ng impyerno. Pero salamat po sapagkat ang dakilang pag-ibig mo ay hindi tumingin sa aming pagkakamali. Kundi, Panginoon, binigyan mo ng pagpapahalaga ang aming po mga kaluluwa sapagkat minahal mo po kami. Salamat po sapagkat sa aming pong kawalan ng kakayanang baguhin, iligtas, at tubusin kami sa aming mga pagkakamali, isinugo mo po ang iyong bugtong na anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagbayad, Panginoon, ng aming mga kasalanan, at siya po, Panginoong, nabuhay na maguli para ipakita at patunayan sa bawat isa sa aming mga sumampalataya na kami, Panginoon, ay napatawad sa aming mga kasalanan, na ang aming mga kasalanan ay wala ng hawak sa buhay namin, na kami, Panginoon, ay meron pong maayos na kalalagayan at katatayuan sa iyong harapan. Maraming salamat po sa undeserved na kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa, at maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pagpapala, sa biyaya ng iyong presensya, at sa biyaya, Panginoon, ng patuloy mong pagkilos sa amin pong mga buhay. Amin pong itinataas ka sa amin pong kalagitnaan. Niluluwalhati ka po namin, O aming Diyos. Tanggapin mo po ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.